Nakakalungkot dahil sa kagustuhan ng politiko na masunod ang kanilang gusto, pati mga taong bayan, binababoy. Takot lang ang mga congressman dahil hawak ni Speaker ang pondo. Ganito ba ang gobyernong gusto ninyo? Ganito ba ang administration na dapat inyong pinamumunuan? Naniniwala ang isang political strategist na kailangang magsalita ni Pangulong Bongbong Marcos upang matigil na ang init sa pagitan ng Senado at mababang kapulungan. Ang isa ko nakikitang exit, magsalita ang Pangulo. Itigil niya. Kasi this is the only way na maaayos natin ang politika natin at sabihin niyang, hindi ko ito interest. Ani Malutikia, kung magpapatuloy ang hagisan ng putik sa politika, tiyak na sira ang political capital ng Pangulo. Ang tagal na. Ang tagal na at kailangan na siyang pumasok at sabihin, even a national address to the people. Ano ba talaga ito? Kasi nakikita natin every step of the way. Deception, diversion, deception, diversion, deception. Sayang ho yung political capital ninyo. Nakita nyo naman sa Senado, nagkakalat na sila. Anong klaseng administrasyon na ito na hindi mo masaway ang iyong speaker at ang iyong mga nasa House at ginagawang daily press conference ang pag-atake sa Senado? Kaugnay nito'y sinabi ni Tikia na mabuti na lamang ay bicameral ang Kongreso at naisisiwalat ang panlilinlang ng mga nasa likod ng kontrobersyal na People's Initiative. Mabutit bicam tayo kasi kung unicameral tayo, hindi natin makikita itong nangyari. Ang tingin ko, mababait nga yung mga senador walang nagsasabi na cover up itong nangyayari Ako cover up ito kasi there is no legal personality to begin with. And then they invoke pirma. And when the SEC registration was presented, si Mr. Oñate is not even a director there. And he claims he owns the organization, no? Patungkol naman sa tila pananahimik ng ilang kongresista sa mainit na usaping PI, hindi ito maituturing ni Tikia na magandang hakbang. Takot lang ang mga congressman dahil hawak ni Speaker ang pondo para sa kanilang distrito. Siguro, yun ang dapat. Kaya nagugulat ako, walang nagsasalita. Dati may mga makikisig at talagang matatapang na congressman. How will the public even trust the House of Representatives na sabi, economic provision lang ito? From the very beginning, problematic na itong approach nila. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Cristel Austria, SMN9 News. So ano ngayon yung lumalabas na sinabmit sa Senado? Ang sabi nila,